Leo, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update November 1 to 15, 2025. Pa-like, share, subscribe na rin ang ating channel. Comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Let's see what is the energy for Leo. First half ng November. Overall energy, challenge, opportunity, blessing. Wow. Meron ditong wish fulfillment, Leo. Okay, bottom of the deck, Ace of Cups. Wow, so this is a new beginning, a new opportunity for love, relationship, or anything na gusto mong gawin na malapit sa puso mo. Pwedeng creative na project, pwedeng like this can also be pwede rin 'tong maging business kung yun yung first love mo, 'di ba? This can also mean a new relationship. Yes, kung ito yung isa sa wish mo, no, na magkaroon ng person sa buhay mo, it is happening. That's the blessing that is coming in sa inyo. The Six of Swords, I also feel that this is also loving yourself. Pagmamahal sa iyong sarili, you are moving on, moving to a new direction. You are overcoming the obstacles, no? Yung mga challenges na pinagdaanan mo, tapos nandun ka na sa pagsisimula. Like, bagong ikaw. You have the Knight of Pentacles, wow, Knight of Pentacles, tsaka Nine of Pentacles. The money, ang inyong kaperahan ay very good ngayong November. Oo. Whether you have a business, career, or any source of income, kung ano yung needs mo, maibibigay sa'yo. Maibibigay sa'yo. Ayan. So, ito kasi ay, sa kabila. Wheel of Fortune, the Six of Pentacles. Oh, this is positive change in your finances. Kung nag-struggle kayo sa finances ninyo before, it is going better. Meron ka ring mga opportunities na lumabas with your friends, family, at mag-celebrate. Maaring meron kang ma-achieve na goal ngayong November, first half ng November. Page of Pentacles is your energy. So, andun yung talents ninyo, yung skill set nyo. Kumbaga, nag-i-invest ka sa talent mo, sa skills mo. May pinag-aaralan ka. Maaring nag-enroll ka sa course, sa short course, o kaya online course or self-study. Whether this is business or a skill na inaaral mo. So, maaring ito yung new beginning para sa'yo. And then you also have the Six of Cups as your challenge. Ang nakikita ko rito ang challenge mo is about the past relationship eh. So, pwedeng ang challenge sa'yo is kung magiging marupok ka ba in case may bumalik na person from the past. Like a past partner, an ex, no? So, pababalikin mo ba siya sa buhay mo o hindi? So, yung iba naman, pwedeng ito'y kahit na sino na naging parte ng buhay mo, pwedeng family member, anak, magulang, kaibigan, na maaring magkakaroon kayo ng pagkakataon na magkita or mag-usap. So, ito na yung time na may pagkakataon ka na bigyan ng closure yung sitwasyon na yan. Yung nangyari sa past. And your opportunity is the Strength card. This is your energy. Meron kang opportunity ngayon na maging malakas ang loob, na harapin yung mga unfinished business mo. Yung mga tinakasan mo before, yung mga hindi mo inayos at pinabayaan mo before. Ngayon, may opportunity ka na ayusin yan. With the Nine of Cups as your blessing,
wish fulfillment, may happiness, may optimism. Maaring meron kang major celebration of an accomplishment, whether this is about your career, business, money, or even a new relationship na nag-emerge. So, money, career, finances for Leo, what's the energy? O, diba? Lumabas ulit si Nine of Pentacles. You don't have to worry about your finances as long as ikaw ay nag-e-effort, nagtatrabaho ka, andun ang oportunidad sa'yo. Judgment. May nagbabago rin sa pananaw mo sa buhay, perception mo, pagdating sa pag-handle ng pera, pagdating sa pagtatrabaho, yung work ethics mo. Kumbaga, mas nag-i-improve. Meron ka nang nile-let go ng mga unhealthy habits pagdating sa pera, sa performance mo sa trabaho. Yan. You also have the King of Swords. So, this is someone who is in power. So, some of you pwedeng merong opportunity na maging leader. Merong leadership role for you. This can be your own business or sa trabaho na ikaw ay mapopromote. Marami ka ring learning sa yung career, trabaho, na kung saan ito yung magagamit mo, yung mga natutunan mong skills na yan para mas mapabuti mo or ma-improve mo pa yung career mo or business or finances. Sa love life, you have the Chariot. Wow. Okay. You have the Star. Merong healing. Oo. Like what I mentioned kanina, merong closure pagdating sa relationship ninyo na it's either ikaw yung magbibigay ng closure niyan or merong person na magre-reach out sa'yo from the past na ayusin na natin to, ganyan. Or, magsusorry. Kasi alam nyo, hindi porket merong humihingi ng forgiveness, ng tawad, it doesn't mean na kailangan na nilang bumalik sa buhay mo. Kumbaga parang closure lang yon. Nasa sayo na rin yon kung hahayaan mo pa na maging parte siya ng buhay mo. But for you, enough na yung meron siyang pagkukusa na humingi ng tawad sa mga nagawa niya. Also, mas nagfo-focus ka rin sa iyong sarili ngayon. This is about focusing on self-love, self-care. You are healing. Mas nag-a-attend ka sa iyong spiritual needs, emotional needs, which is really good for you dahil kumbaga yan yung strength mo ngayon yan yung pinagkukunan mo ng lakas, yung faith mo, yung pananalig mo sa Diyos, yung pananalig mo sa sarili mo, sa kakayanan mo. 'Di ba? There's joy, there's happiness. Merong bagay na magpapasaya sa iyo ngayong first half ng November. Ayun na ang wisdom. Dahil kayo marami nang natutunan sa buhay, sa inyong mga experiences, and you're very thankful for the blessings na nare-receive ninyo. Alam niyo, the more na grateful kayo sa blessings, the more na mas maraming blessings yung darating sa inyo. Ganun daw yun. Being grateful for what you have. Ayan, may creative force. Meron kang ika-conquer. Like, isang goal na gagamitin mo yung creativity mo para ma-achieve yun. Some of you can be content creators o kaya naman may mga projects kayo, personal projects na gusto nyong ma-achieve. This is power. You are showing your power. Tignan mo, meron talaga energy from the past o childhood. Yan Revisiting the past. May closure. Oo. Merong closure from the past. At least hindi na yan nakabitin. Kaya mas madali na kayong maka-move on. Nurture. Allow any anxieties and worries to be gently released and offered up to be healed. See, you're really healing yung anxieties ninyo, yung pag-alala ninyo, nire-release nyo na yan. That's part of your transformation, your rebirth, your change. And nandun ka na sa point na mas importante na sa'yo yung peace of mind mo. Na ayaw mo nang, parang you don't really care about what other people think about you, kung ano yung pagtingin nila sa'yo. Ang importante is, ano yung nararamdaman mo ngayon? 'Di ba? That's what's more important para sa'yo. And also,
Meron kang mare-resolve na problema sa past. Oo, itong triumph over challenges. Merong opportunity ka na ma-overcome yung past challenges mo na pwedeng isinantabi mo. Tapos ngayon, haharapin mo na ng buong tapang at magagawan mo na ng solusyon. Okay, so that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.